Ngayon na alam na natin kung gaano kadelikado ang pekeng balita, paano natin pwede protektahan ang sarili natin? Ito ang tatlong paraan kung paano. Pag tayo ay nakakakita ng balita sa internet, dapat tanungin natin ang sarili natin. Saan nga ba ito nanggaling? Sa isang professional at established na media outlet ba? O galing lang sa mga vlogger? Mahalaga na i-question natin ang natatanggap nating impormasyon dahil madali na lang mag-edit ng mga larawan at video ngayon at madalas ay hindi ito napapansin o pinag-iisipan masyado ng tao. May nakita na ba kayong post katulad nito? Ito ay mga halimbawa ng clickbait headlines. Madalas ay dramatized o exaggerated ang mga headlines upang makuha ang atensyon ng mga taong nakakabasa nito. Tandaan natin na ang profesional na balita ay formal kahit na aminado tayo o hindi. Ang ating mga personal na bias ay impluwensya sa kung maniniwala ba tayo sa isang balita o hindi. Mahilig kasi tayong maniwala sa kung ano ang tingin natin ay totoo. At maaari tayong maging biktima sa pekeng balita dahil sa ganitong pag-iisip. Kaya naman, suriin natin ang ating mga bias at matuto tayong i-question ang lahat ng nakikita natin sa internet.